Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News 10 minutes ago. Expelled Negros Oriental lawmaker Arnolfo Teves Jr. writes to the Senate Blue Ribbon Committee expressing his intent to testify on how graft happens in flood control projects via Job Manahan, ABS-CBN News. So ito, inattach nila ang sulat ng Topacio Law Office address kay Senator Marcoleta. Basahin ko lang ha. 18 August. Ngayon, 18 August 2025, Honorable Rodante Marcoleta. Intention to testify at the Senate Blue Ribbon Committee inquiry on the Philippines underwater. Your Honor, ito sulat ni Atty. Topacio. I am writing you on behalf of my client, former Congressman Arnolfo Teves Jr. with regard to the legislative inquiry of your honorable committee on the substandard and graft-tainted flood control projects flagged by President Ferdinand Marcos Jr. As you have put it, this is a difficult issue to investigate and will be challenging considering the enormous problems that will be faced, but that with the cooperation of the people, it will be possible to identify those responsible. In light of your call for cooperation from the Filipino people, Mr. Teves Jr., through the undersigned, humbly offers his willingness and intentions to testify on how graft is being committed in flood control projects. As such testimony may aid your honorable committee in its investigation and ultimately help ensure good legislation and governance. Mr. Teves believes that his experience as a long-time member of the House of Representatives will be invaluable in providing insights and information on the subject matter of the investigation to which others may not be privy. Should your honorable committee wish to hear the testimony of Mr. Teves Jr., please do not hesitate to reach him through the undersigned or our attorney Rafael Andrada. Okay? So, ano sa tingin nyo? Mayroon bang maisisiwalat na mga mahalagang impormasyon si ex-Congressman Teves? Papayagan ba siya ng Blue Ribbon Committee na mag-testify? So, binasa ko ang mga comments. Hati ang mga comments dito. May mga nagsasabi na tutukan mo na lang mga kaso mo. Yan, murderer yan. So, hinuhusgahan na nila si ex-Congressman Teves. Ibig sabihin, ayaw ng kalahati. Sa binasa ko dito sa comments, kaya lang, kalahati rin nagsasabi na pwede yan. Bakit pwede? Kasi nga, it takes one to know one. Kung tagaloob ka, alam mo ang nangyayari sa loob. Galing siya sa kamara. Matagal na siyang kongresista So alam niya ang nangyayari dyan sa flood. Kasi I'm sure kagaya si Senator Marcoleta. Yung nangyari sa impeachment. Nandun siya sa loob Nakakausap niya yung mga kongresista
na pumirma sa impeachment complaint na hindi na nila binasa. Kaya napaka-effective si Senator Marcoleta pagdating sa usaping impeachment dahil tagaloob siya. Dati siyang kongresista. In the same manner, to me, kung ako ang inyong tatanungin, my opinion, sana payagan ng Blue Ribbon Committee si ex-congressman Tevez na mag-testify. Ano bang motibo niya? I don't know kung anong motibo niya. Baka gusto niya lang isiwalat ang nalalaman niya. Kung magtestigo siya, makakagaan ba sa sentensya niya? I don't think so. Walang kinalaman ang pagtestigo niya sa kanyang kasong kinakarap. Ang natin is, everybody is presumed innocent unless proven guilty. Ongoing pa ang trial. So hindi pa siya guilty. Kaya to me, magandang development ito. Pwede niyang tell all. Kung ako si Congressman Tevez, ako lang total nakakulong naman lang ako. Damay-damay na lang tayo. Sabihin ko na lahat. Again, depende ngayon kina Senator Marcoleta at ang kanyang makasamaan kung papayagan nila na mag-testify. So, ito, napaka-exciting ang mga susunod na pangyayari sa Blue Ribbon Committee na ito. Marami nang kinakabahan. Kasi, ngayong araw, haharap na 14 contractors ang tinawag. At dyan sa nandyan yung mga magagaling na abogado at investigador, ay talagang mako-corner sila. At sana ang importanteng ilabas dito yung participation ng mga politiko. Dahil yun ang punot dulo bakit nagiging substandard ang mga projects dahil sa politiko, dahil sa napakalaki ang kinakaltas nila sa pundo ng flood control projects. So, ang mga contractors parang biktima na rin, but at the same time accomplice kasi kumikita rin sila. Kailang mapilitan silang isubstandard ang pag-implement kasi malaki nang nabawas sa pundo na para sa flood control. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang sidling nga kape nga itanumay ni Manoy nga kape. Tanong namo Tanong namo ni. Kuan. Ang among mga anak to as eskwelahan.